What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na How to Checkmate. At ang pag-aaralan natin sa episode na to ay kung paano maka-checkmate gamit ang dalawang bishops. Siyempre sa open board hindi yan nakakamate ng silang dalawa lang. Kaya kailangan talaga ng tulong ng ating king. Sa example natin ngayon, ang ating bishops ay nasa C3 at D3. At ang ating king ay nasa E3. Ang king naman ng kalaban ay nasa D6. So ano ba mga dapat nating tandaan para maka-checkmate gamit ang dalawang bishops? Una, dapat alam nyo ang kapangyarihan nilang dalawa, lalo na kapag sila ay nasa magkasunod na diagonals. Talagang sobrang powerful nila. So hindi makakatawid ang Black King sa barrier na kinecreate nilang dalawa. Kahit wala yung king natin, makukulong natin siya. Pero hindi natin siya maiipit sa gilid, which is yung normal naman na part ng pag-checkmate. Kailangan natin siyang pilitin na magpunta sa gilid ng board. In this case, sa 8th rank, kasi dun siya pinakamalapit, at sa corner, piliin natin ngayon, for the sake of the discussion, yung A8. At bukod pa ron, syempre, kailangan natin yung king natin para kontrolin yung mga squares na pwedeng puntahan ng kanyang king. So, liliit yung kanyang mundong ginagalawan. At paano ba natin gagawin yan? Tingin ko dito kahit ano sa king D4, king E4, or king F4, okay. Pero for the sake of the discussion, sige, king D4 tayo. Siya ay nag-king to E6. So baka tumawid siya ng F6 kasi natatakpan yung bishop natin. Meaning, kailangan nating alisin ang ating king para hindi niya natatakpan yung bishop. At pwede rin natin itong i-improve. King C5. Ilapit pa natin to sa kanyang king. Siya ay nag-king to D7. Ito yung dapat yung tandaan sa mindset ng chine-checkmate. Ayaw niyan magpunta sa side ng board, lalong-lalo na sa corner. Meaning, pipilitin niyang gumitna. At kung saan siya galing na square, kung makokontrol natin yon, ayos yon para liliit na talaga yung mundong kanyang ginagalawan. Ngayon, kaya ba natin kontrolin ang E6? Meron dalawang paraan para kontrolin yan ng ating light-scored bishop. Pwedeng bishop F5 at nagkataon na yun ay with check, pero hindi yun planado, again nagkataon lang. Or pwede rin namang bishop to C4. Dito mas prefer ko yung bishop to C4. Kasi gusto akong i-highlight yung point na hindi natin siya kailangan i-check until yung last move na mismong checkmate na. Ngayon, bishop C4 tayo. Siya ay nag-king to E7. Pero wag kayong mag-alala dyan kasi bantayan ng ating bishop. Yung E6 at yung F7. Pati na rin yung G8 kahit medyo malayo pa yon. Tapos yung dark squared bishop naman, yung nagbabantay ng F6 at G7. So talagang hindi siya makakataka sa barrier na kinecreate ng dalawang bishops. Meaning, pwede nating i-improve ang ating king. So dito, yung king natin nasa C5, pwede nating ilagay sa C6. At siya ay nagpuntang F8. So edge na yan ng board, diba? Meaning na-achieve na natin yung half ng objective para ma-checkmate siya. At again, hindi siya makakataka sa F7, pati na rin sa G8. At pati na rin sa G7. At babalik lang din siya dyan sa E8 or E7. Kung makakontrol natin yung isa sa mga squares na yon, especially yung E7, talagang liliit yung mundong kanyang gagalawan. Huwag lang natin tangkain na kontrolin pareho. Kasi yun lang yung legal moves niya eh. So kung kukontrolin natin yun pareho, wala siyang legal move. At yun ay tabla. Ayaw natin ng draw, di ba? Kasi winning tayo. So kontrolin lang natin yung E7 by playing king to D6. Wala naman siyang ibang legal move, king E8 lang. Galing siya sa F8. Kung kaya nating kontrolin yung F8 para mapilit natin siya sa kaliwang direksyon at magpunta ng E8, yun ang efficient na pag-checkmate. At kaya nating kontrolin ang F8 with our bishop papuntang G7. So let's play bishop G7. Siya ay nag-king D8. Again, kasi wala naman siyang choice. Galing siya sa E8. Kung kaya natin yung kontrolin ng safe ang ating piece, talagang bibilis ang checkmate. Lagi nyo rin babantayan na hindi makakaangat ang kanyang king. So yung king natin yung pumipigil sa kanya na magpunta sa 7th rank. At ngayon, malaya tayo mag-bishop F7 para talagang magpunta siya sa C8. So siya ay nag-king C8. Ngayon, pwede na siyang makatakas sa B7 kasi hindi na sila magkatapatan ng king natin. So sundan natin siya gamit ang ating king. King to C6. Siya ay nag-king to B8. Pwede siya doon mag-king D8. Dito may choice na siya. Pero i-check lang natin siya sa F6 gamit yung bishop natin.
So baka hindi nyo yun pinili. Baka mas mapabilis lang siya dyan. Ngayon, anong dapat natin gawin sa ganitong posisyon? Kung saan siya ay nasa B8 at pwede siyang magpunta sa A7. Tingin ko may iba't ibang approaches pa rin dito. Pero ang re-recommend ko, simple lang, huwag natin pipigilan ng king to B6. Ang problema sa senaryo na to, medyo malayo yung bishops natin. So dalawa yung exit na pwede niyang puntahan dyan. D8 pati D7. Kung tayo ay magki-king B6, hindi natin makakover yung dalawang magkaibang kulay ng squares. So hindi makakover ng dalawang bishop natin sa isang move lang, di ba? So hindi natin siya susundan ng king natin ngayon. Instead, pigilan natin na magpunta siya sa A7 gamit ang ating dark squared bishop. Ilagay natin to sa delta 4. So bishop to D4. At siya ay nag-king to A8. Actually, may choice din siya kung magpupunta siya sa C8. Kung siya ay magpupunta sa C8, magbi-bishop to B6 naman tayo para hindi siya makatawid ng D8. Pero wala tayong magagawa. Siya ay nag-king to A8. Dito masasabi ko na pwede na nating ilapit ang ating king. Pero kailangan natin maging maingat. Dahil meron dalawang paraan para lapitan ng kanyang king. Pwedeng king B6, pwedeng king C7. Kung tayo ay magki-king to C7, stalemate. So, kontrolado natin ng king, yung B8 at yung B7. At kontrolado naman ng bishop natin, yung A7. So, wala siyang gagalawan, pero hindi siya under check, tabla yun. So, ayaw natin ng king to C7. Dito tayo sa king to B6. Kasi pwede siya mag-king B8. In fact, yun lang yung kanyang legal move. Ngayon, baka tumungtong siya sa C8. At yun yung dapat nating pigilan. At kaya yun gawin ng ating light squared bishop na nasa F7. Pwede natin itong ilagay sa E6 para bantayan si C8. So let's play bishop E6. On the legal move, king A8. Ngayon, yung exit na pinanggalingan niya, yung B8. Kung pwede natin yung kontrolin ng bishop natin, maganda. But not in this case. Dahil kung kukontrolin din natin yan, wala na siyang legal move. So tabla na naman. Iiwasan nyo na wala siyang legal move. Kailangan meron at least isa. So kung hindi magandang mag-bishop E5 agad para kontrolin yung B8, anong dapat gawin natin? Dapat tayong gumawa ng waiting move. At kahit sino sa bishops natin ay pwede natin gamitin para makagawa ng waiting move. Ang dapat lang natin tandaan ay dapat bantayan pa rin ng light squared bishop natin yung C8 square. Kasi siya ay magpupunta sa B8 at dapat hindi natin hayaan na makapunta siya sa C8. So, pwede natin i-atras actually yung bishop natin from E6 to F5. The only legal move of the black, kailangan niya magpunta sa B8. At ngayon, perfect timing na ang ating bishop to E5. Kasi hindi na to magiging stalemate kasi with check na siya nalalanding. So, bishop E5, check. And the only legal move, king A8, kung saan mamatihin natin kung kaya magpunta ng ating light squared bishop sa H1 to A8 diagonal nang hindi siya makakapture, checkmate yun. And in fact, kayang-kaya niya. Bishop to E4, checkmate. At yan ang ating 2 bishop mate. Hopefully, nasundan nyo ang pattern. Pero kung hindi pa rin, ay panoorin ang video ng paulit-ulit hanggang magets nyo na. So take note na may ibang approaches din dito. Isa lang to sa mga approaches. Tingin ko isa to sa mga pinakamadaling maintindihan na pattern. Kaya ito yung shinare ko. Pwede rin kayong bumisita ng iba pang YouTube channel. Kung hindi man suit sa inyo tong pattern na to, baka makahanap kayo ng approach na mas mabilis nyo maintindihan. At ayan, ito naman ang isusunod natin. Mas challenging to. Bishop and knight mate. So abangan nyo yan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.